usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Martes, pitsa 26 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Ako si Malu Inocando Tabar. Uban nimi sa alas 9 karong buntaga, atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan nato dayong dawaton atong latest weather update. Ikan mag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. May buntag, Sir Jomar. Yes, ma'am. Mayong buntag sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area nato gi-monitor na sa coastal waters sa may Paracali, Camarines Norte o medium ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone in the next 24 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining LPE samtang habagat padayon naka-apekto sa western sections sa Southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Atong weather condition sa Central Visayas tungod kini sa habagat makasinati gihapon kita na medyo mapanganuron nato na sa madag-umon na kalangitan ug nay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius, ang haring adlaw mo sa alap alas 5:57 sa hapon, ang dagat mo taob alas 12:41 sa hapon, muhunas alas 7:02 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 8:13 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Dagang salamat, Sir Jomar Aclarino, ug may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa itong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, graft case sparks Cebu City pay freeze. Sa Super Balita sa Sunstar, housing sa Azela way klaro. Sa The Freeman, salaries delayed due to the absence of city treasurer. Sa Banat News, sa The Freeman, managtiyo nga tulisan na dakpan ng haros panuli sa nangaging semana. Sa Philippine Daily Inquirer, DPWH executive in bribe try on lawmaker suspended. Sa Philippine Star, Batangas DPWH engineer nabbed for bribe attempt. Sa Manila Bulletin, Batangas District Engineer arrested for 3 million pesos bribery try. Ug sa Tempo, Epiquin for Iyala. Magatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy padangat kininyo ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, barko nga padung sa Sugbo nasangad sa kadagatan sa lalawigan sa Masbate. Luwas sinuong nakaabot sa Sugbo ang mga pasahero samtang mipahigayon sa investigasyon sa naitabo ang Philippine Coast Guard. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Yes, ma'am. Yes, Asa matapad mo? Ibalik ka o paditso ta Cebu? Sa karon ma'am, kaya mo pa ni ngalan ani amo pa ni kita na stable sa barko, okay na ba siya? Asa may question? Sige din nataan siya. Lagi mo Cebu ta or pabalik ta? Ilabihang kabalaka ang naangkod sa mga pasahero sa MV Pilipinas Surigao del Norte. Human masayod nga nasangad ang barkong gisakyan sa kadagatan sa Masbate pasado alas 9 kagabi. Paingon na untang kini mo biyahe paingon sa dakbayan sa Sugbo. Mayo na lang nga daling meresponde ang mga sakop sa Coast Guard dito sa Masbate aron masiguro nga luwas ang mga pasahero. Matod sa commander sa Coast Guard Station Central Cebu nga si Captain Jerome Losada nga gimanduan silang kaubanan ang kapitan sa mong barko nga mubalik una sa pantalan sa Masbate. Apan kadugayan ni diretso hinuon kini sa paglarga paingon sa dakbayan sa Sugbo kay matod pa walay mga natalang pagguba sa barko. Informed man naman sa sila nga naay na nagkaroon ng distress. And then we advise them na i-kuan jud na instruct ang vessel nga mobalik sa Masbate. And they did so, ilang gitawagan ang kapitan kunya ilang gipabalik ang barko balik sa Masbate. Hangtod nga luwas nang nakadunggo sa Pier 1 sa syudad sa Sugbo, ang barko sakay ang kapin 270 ka mga pasahero ug tripulante. Gialirungan sila sa barko gikan sa Coast Guard aron masiguro nga walay may tabong kakulian sa mong paglarga. Daling gitabangan sa mga niresponding medical teams ang ubang mga pasaherong adunay pagpanakit sa lawas o ga nisaka ang ilang blood pressure human nakamatikod sa maong nga insidente. Tumang kalisang og kabalaka ang natagamtaman kagabi apan kadugayan nakaginhawa sila og jutay human sa luwas kapag dunggo. Kasi nakaupo na ako eh. Tinulungan ako ng isang pasahero. So dahil ito sa impact, ma'am. Dahil malakas ang impact. As in, parang sumabog talaga siya. Tapos pag ganyan, rebound. Pag rebound siguro, ito na ang tumama. Pero na balakad din yung primero, kaya din naman gumaang unahan sa barko. Para sa waman, kaya naging pangari daw ang Masbate Coast Guard na pabalikon niya niya. Di man daw sa tagiya nga proceed lang yung pasibo. Nitipinsan tagtungod sa mong barko nga, adun ipipila ka mga mananagat nga ana sa mong dapit, sadyang nilarga sila gikan sa Masbate, mong naglisod sila sa pagmaniobra. Matod sa Vice President for Operations sa Cocalyong Shipping Lines nga si Chase Cocalyong nga walay na napaguba ang ilang barko maong milarga sila so kuhay sa nimong abiso sa Coast Guard. Kami sad which naana mo ang decision sad no nga ang kapitan may sa laod no mo may magdesisyon i-inspect na mo among barko thoroughly. In fact 2 times na mo gi-inspect ang tanan bottom sa barko, bulkhead na mo among mga tangki, condition sa barko. Wala dyan problema. Ipahulong una sa Coast Guard Cebu ang pagbiyahe sa MV Pilipinas Surigao del Norte samtang nagpadayon ang pagpakisusi. Abli na hinuon ang kadagkuan sa Cocalyong sa gihimong investigasyon aron masuta kung kinsa gyud ang angayang manubag. Kita mag-conduct na tag investigation, we will conduct underwater hull inspection. I-check na nato, mag-inquiry na ta sa mga crew kung unsa gyud nahitabo. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, syudad sa Mandaue, Lapu-Lapug, Cebu City ni sa ulog sa National Heroes Day. Nagkadayang seremonya sa ang gipahigayon paghandom sa mga bayani. Mga detalye sa report ni Mary Rose Sagarino.
Atubangan sa Rizal Bonifacio Memorial Building sa Heritage Plaza, gipahigayon sa syudad sa Mandawi ang seremonya sa pagsaulog sa National Heroes Day. Gipanguluhan ni Mayor Tadeo Junque Uano ang paghad og buwak kauban ang mga opisyales sa syudad ug mga pangu sa nagkalain-laing departamento ug ahensya sa gobyerno. Ang Special Weapons and Tactics sa Mandawi City Police Office ni pakita usab sa ilang pasidungog pinaagi sa usa ka gun salute. Sipat! Putuk! Sipat! Putuk! Sa pagsaulog ni had usab og tradisyonal nga mga sayaw ang Mandawi City Cultural Dance Troupe nga nagsulob sab og traditional costume. Sa mensahe ni Mayor Junque Uano, nipahinumdom siya sa paghandom sa sakripisyo sa mga bayani. Nipahinumdom usab siya sa tanan nga mahimong bayani sa kaugalingong paagi, pagbuhat sa ilang parte para sa pamilya, komunidad ug nasod ug mahimong inspirasyon sa uban. Dili kinahanglan nga dinagtong butang ang imong buhaton para matawag kag bayani. Makita ra kini sa pinakasimple na mga pamaagi, pagpakita og gugma, pagkamatinud-anon o pagtabang sa mga nanginahanglan. Heroism is not about glory, it is about love and service. Sa syudad sa Lapu-Lapu, gipanguluhan usab ni Mayor Cindy King Chan o Congressman Ahong Chan ang flag raising o wreath laying ceremony at ubangan sa monumento ni Dato Lapu-Lapu sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan. Sa mensahe nga gipadangat sa mayor, gihimugatan niya ang kamahinungdanon sa bayanihan nga usa ka talagsaon nga tradisyon sa mga Pilipino. Living in the dark to embracing the brightness of the future. By being united as one race, we can move not only houses, but perhaps even mountains. Samtang sa syudad sa Sugbo, wala nagpada sa bating lakat sa panahon ang kadagkuang opisyal aron paghandom sa bayani sa nasod. Nangunay silang Mayor Nestor Archeval ug Vice Mayor Tomas Osmeña sa paghatod og buwak ngadto sa Rizal Monument. Giawhag ni Archeval ang ubang mga Sugboanon nga makigbisog aron magpabilin ang pagkamalambuon sa syudad ug sa ilang kinabuhi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, buhatan sa City Social Welfare and Development sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, abli na tibuok semana. Gimanduan ni Mayor Cindy Chan ang maong buhatan nga kinahanglang magpadayon ang ilang paghatag og serbisyo bisan Sabado ug Domingo. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Sugod ni adtong adlawng Sabado, Agosto 23, gipatuman na ang pag-abli tibok semana sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office. Matod ni Maria Sheila Bailosis, ang officer in charge sa CSWDO, nga ila kining gisugdan human sila nakadawat og memo gikan ni Mayor Cindy King Chan nga kinahanglang magpadayon ng ilang serbisyo bisan Sabado ug Domingo. Tinguha ni ini nga aduna nay makatiman sa manginahanglan og financial, medical ug burial assistance sa maong mga adlaw. Sama na lang ni adtong Sabado ug Domingo nga nanginahanglan og burial assistance ang pamilya sa duha ka mga senior citizens kinsa napalgang patay sa managlahing dapit sa Dakbayan. Tungod kay aduna nay mga staff nga naka-duty, daling nakapadangat og tabang ang lokal nga kagamhanan sa pamilya sa mga senior citizens nga taga Barangay Talima ug Barangay Basak. Dugang paniana, aduna usab mga staff nga mo duty nga mo'y mo responde kung adunay emerhensiya. Apil pod ang ato ang humanitarian programs nato, labi na ning mga emergencies, calamities nga dapat naagyud ta mo responde gyud ta sa area. Apil pod sa atong gipa-duty ang ato ang interventions for our children and youth. Labi na ning naay mga bata nga kailangan nato i-rescue. Gitataw hinuon ni Bailosis nga wa sila nagdugang og mga staff. Maximize na to ang existing CSWDO staff and ato pong i-maximize ang uban nga personnel sa isla, no? Ang mga personnel nga naa na ngadto nga mga job orders or casuals nag-identify na ta karon. Ang CSWDO abli gikan sa adlawng Lunes hangtod Domingo, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Gitinguha karon sa mong buhatan nga ang tibok semana nga pagpanerbisyo mapatuman na usab sa Olango Island.
Ang CSWDO mo ikaduhang buhatan nga gimanduan ni Mayor Chan nga mag-abli tibok si Mana human sa Animal Bite Treatment Center nga nagsugod ni adtong Agosto 16. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa dugang balita, laing 16 ka mga barangay sa Central Visayas gideklara nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing. Kini man makapasar sa gihimong deliberasyon niadto milabayng Lunes ug duha niini sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 16 ka mga barangay sa Central Visayas ang gideklara nga drug cleared human na makapasar sa gihimo nga makoting nga pagsusi sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kon ROCBDC niadto nga milabay nga Lunes sa 16 ka mga barangay inom niini gikan sa probinsya Sugbo, 8 sa Bohol ug 2 sa dakbayan sa Sugbo. Nangulo sa deliberasyon mo ang PDEA 7 Director nga mo chairman sa ROCBDC nga si Joel Plaza. Gagipahigayon sa usa ka hotel sa Dapian Sugbo atol sa mga kalihukan ng mga barangay kapitan o mga representante mipaambit sa lagad dakong hagit apan dakong kadaugan sa lagad komunidad ang pagpatuman sa barangay drug clearing program pinasubay sa Dangerous Drugs Board Regulation No. 4 Series of 2021. Ang mga barangay representatives mutubag sa mga pangutana gikan sa panel sa ROCBDC kung epektibo ba ang ilahang gipatuman nga anti-illegal drug campaign o mga mekanismo nga magparayon ang ilahang programa. Alang sa mga barangay nga ideklara nga drug cleared, ang labing mahinungdanon nga rekisitos nga kinahanglan nga ang tanang nga drug personality silang barangay na account nila kini og napaubos sa intervention program kini sama sa community-based drug rehabilitation program kun CBDRP niadto gitawag nga persons who use drugs kun PWUDs. Lakip sa requirements mao nga aktibo ang barangay Anti-Drug Abuse Council kun BADAC sa pagmonitor sa matag barangay. Sa datos sa PDEA 7 sa 2,312 ka mga barangay sa Central Visayas, mabot na sa 1,603 ang gideklara nga drug cleared ug 36 ang drug free status. Ang mga nahimong drug cleared ug drug free nga mga barangay mopaubos kini sa tinuig nga validation process aron pagsiguro nga magpabilin ang status niini. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka mga notadong tulisan nga nanuli sa kolektor dito sa Minglanilla ug delivery driver sa Talisay nadakpan. Si Arnold Bustamante mobalik sa report. Duha ka mga notadong tulisan nga naruli sa lungsod sa Minglanilla ug sa siyudad sa Talisay nitong Agosto 13, 2025 ang nadakpan sa kapulisan human gialarma nga armado sa barangay Tabunok nitong Sabado sa buntag, Agosto 23, 2025. Ang mga nasikop nila nga silang Christopher Caparida Di Parini, 40 anyos ug Mark Anthony Caparida Caballero, 20 anyos, puros taga barangay Linaw sa siyudad sa Talisay. Apan gingong dunay gihimong safe house sa barangay Maghaway. Mato ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga man sikop ang duha gipaubos nila sa background investigation ug nasuta nga ang duha mo ay nagtuli sa lending collector ug parcel rider sa lungsod sa Minglanilla alas 12 sa Agosto 13, 2025 din kapin sa 50,000 pesos ang nakuha sa mga tulisan ug pag alas 2 ang takna sa hapon sa susamang pizza nanuli sa sabni sa duha ka mga delivery rider ug usa ka hailing app driver di nakuha nila aga 84,000 pesos ka kwarta sa tulo ka mga biktima. Human sa pagpanulis gipusil sa mga suspitsado ang usa sa mga biktima sa dihang nga misway untay ni pagsukol nga hangtod karon na apas tambalanan sa siyudad sa Talisay. May pasabot si Maramag nga human sa duha ka mga insidente sa pagpanulis sa siyudad sa Talisay ug Minglanilla, nagtinabagay sila sa paghimog follow-up operation pinagi sa pag-backtrack sa mga kuha sa CCTV camera. Ilang nasubay ang mga CCTV kung asa niadto ang mga suspitsado human manulis sa Minglanilla. Base sa nakuha nga video nga human nga nanulis ang mga suspitsado sa Minglanilla, sakay sila sa puti nga motorsiklo ug midiretso sila sa barangay Linaw sa dakbayan sa Talisay ug ilang gibili ng ilang gigamit nga motor ug misakay na sabni sila og laing nga motorsiklo. Samtang nagsakay sa motor nga nangitag katulisan, ilang naagian ang mga delivery truck o delivery rider nga nangaon sa karinderya sa barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay ug ila din kini gihunungan og gipangtulis ug nakuhaan kini 84,000 pesos. Samtang ang Move It driver nadalas tambalanan human na pusilan. Human sila nadakpan, positibo sila nga giila sa tag-iya sa motorsiklo nga silingan raw sa mga suspitsado nga may nanguhuam sa ihang puti nga motor ug nanuli sa barangay San Isidro. Is naman tayo nakuha nga report na armed personnel in somewhere in Tabunok. I think they were supposed to have another another series of robbery incident that day.
And then we were able to catch them that incident kay naatay reported na yun. Gibutlag ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, ang hepe sa Talisay City Police Station, ug Major Aries Autida, ang hepe sa Minglanilla Municipal Police Station, nga ang gaduha ka mga suspitsado nga silang Diparini o Caballero, membro sa grupo sa mga rutadong tulisan nga naglihok sa Tibok Isla sa Sugbo. Ang mga kauban nini nga kadugo raw sab nila na anas na bilangguan og sila aga gitumbok ka responsable sa mga tuli sa syudad sa Talisay, Minglanilla ug sa tulo ka mga dagkong syudad sama sa dakbayan sa Sugbo, Mandawig, Lapu-Lapu. Awhag sa kapulisan sa mga nabiktima nining duha ka mga suspitsado nga mudangop sa Talisay City Police Station o kaha sa Minglanilla aron mosang atong reklamo alang sa dugang nga mga kasong ilang ipasaka kanila. Lakip silang panawagan nga kung duna may insidente sa tulis o bisan unsa nga krimen, labing maayo nga itawag sa 911 nga hotline aron nga dali ra nga marakpan ang mga suspitsado ug dili unahon ang pag-post diha sa social media. Other than that, we also encourage the public for a responsible reporting siguro, no? That they may know what is the flow chart of reporting, because among concern with the police is that dili mahamper ang ato ang investigation. Police Colonel Christopher Bermudez, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, midayeg sa duha ka mga babayng hepe sa kapulisan sa Minglanilla ug syudad sa Talisay sa daling pagkasikop sa duha ka mga notadong tulisan. Tungo sa mga dali nga pagkasikop sa mga suspitsado, pahatagan ni Bermudez ug pasidungog silang Utida ug Maramag. I would like to comment especially si Regional Director natin, si Police Brigadier General Reddy Comarana, na natutuwa siya sa ating dalawang Lady Cops, Chief of Police, na swift response dun sa nangyayaring series of robbery incident. Talisay sa Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nagtinguha usab nga mahatagan og pasidungog sa konseyo sa Depensa Talisay si Maramag tungod sa maong kalampusan. Nagpasalamat siya sa kadagkuan sa kapulisan sa Central Visayas, labi na sa CPPO nga gidugangan ng personnel sa Talisay City Police Station nga mahinungdan nga daghan ang mga uniform personnel nga makita sa kadalanan. I know that the peace and order chairman will always do that. I-commend man ganin siya sa iyang mga awards sa PCR o awards sa kuha niya. Walay rason na di siya i-commend sa iyang accomplishment karon. Kaso robbery o illegal possession of firearms ang katubangon nga kaso sa duha ka mga suspitsado ug posibleng madugangan pa kini kung mudangop na ang mga nabiktima nila sa pagpanulis. Arnold Bustamante, CCTV. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sayre 47. Mo break sa taog sa atong pagbalik, makauban na nato si Attorney Destacamento. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Ug karon sa atong mga pagisgot-hisgot partner, dunay bago rami sud nga balita about aning kang General Torre III, ang PNP chief, Nicanor or Nicolas Torre III nga giingong gitangtang sa iyang pwesto ni Presidente Bongbong Marcos. Wala pa tay information partner kung unsay rason. Pay chika og unsay rason. Pero ang nigawas karon is kining memorandum pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nanay kuani kaning sa Office of the President Malacañang, no? Memorandum ay okay, lahi ni. Kanang iyahang gipagawas karon Dated 25 August 25 so gahapon ani. Mo bungko kay nakita pa man sila gahapon. Nya wa man gi-announce. Nagkuyog di sila sa ceremony sa National Heroes Day. So kaning iyang memo, Office of the President Malacañang, dated August 25, addressed to Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, Camp Crame, Quezon City. Ang gibutang, General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. For the continuous and efficient delivery of public services in the PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents and information relative to your office. Thank you. By order of the President. Unya kani, pag unag yung gawas, nagtuwa mga tao nga fake news ni. Oh, pero kay nganong kalit lang, no? Kalit lang unya abi na to og favorite ni siya sa presidente. So what could have gone wrong? After all the arrests and all that, 'di ba? So karon ambot og unsay mahitabuan ni kay gipirmahan man ni Lucas Bersamin. So karon ang mga tao nagtuo ngano kaha ang mga marites niingon sad ang kay uy na kaigod mas lupig pang presidente dagan kaayog kanang kyaw-kyaw ko no kato kong design ni model tan-awa ra gud to del ingon mga tao nakita pag ito sila pag katong National Heroes Day unya muram kuno sad siya presidente na kunog dating inig arrival kuno dili sad siguro na ano ay kay protocol man na. Di man sad na siya pwede nga maggara-gara og iyaha kung wa gyud rason. And I think this is an accumulation of something siguro partner nga wa ta kahibaw internally between lang nila. Ambot kung do na ba siya sugo nga wala natuman, do na bay mga order nga wala ma-deliver in the first 3 months kay quite short partner ha, tulo ra ka buwan. And I don't know, murag di pa man na siya retireable, no? Most of the time good na idali kayo kanang abot na sa edad. So I don't know. Ato nang mahibaw-an karon for sure na agyud na statement siguro nga ipagawas ang Malacañang ug nganong naingon ana na. Kay nganong out of the blue, di ba? Kalit kaayo after gidungog nga gi-appoint siya kay mao na ang iyahang premyo nya ingon ana na dayon. In the same breath partner do na sa DA appointment sa bag-o nga PNP chief. Conversely sa samtang giluwatan sa Malacañang ang relief order kang PNP chief Torre, dunay pangan nga milutaw diri partner Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Mao kuno ni ang sumusunod sa posisyon ni General Torre isip PNP chief. Kasamtangan siya nga DC admin, no? Kaning deputy chief for admin. Pero ambot lang sad, mao ra ni na float nga mga nga pangan. So mao ni siya partner karon ambot hanindot ni nato subayon unya kung unsa kahay rason kay ambot asad kaha kung makahibaw pa bata sa rason kay suti basad kani naglaman po ba sila gahapon. Bito nag eye to eye man sila. Nag-eye kita ka. Nag eye to eye sila. So ang nakaparat magud aning mga positions of trust and confidence sa gobyerno kay bisan you don't have to have a reason nga kuan kay wa mo gani sa security of tenure. So di ni maka-claim sa si Torre. Trust and confidence of the appointing authority. Pero kung imong tan-awon na may gipang send si Dennis dinhi nga murag background aning gidungog nga mopuli, it is kanang notable nga si Torre PNPA
ang mupuli PMAer unya. Ang Uy. PNP chief man gyud kasagaran usually PMAer gyud na. Oh, so I don't know usaba na sa mga rason or usabesad na sa rason nga kanang dako siya role kaniadto sa intelligence ug nahimo siyang RD sa Ilocos Norte kaniadto. Nga Provincial Police Office kabaw beta nga Ilocos Norte Camarcos na nga area, di ba? So kana sad kanhiman sad siya si IDG Torres, also former CIDG. So ambot ug unsay kuana na Kana, it would be interesting, partner, kung unsan sa kahay, well, balik man siya sa PNP gihapon, so iyang amo gihapon by extension si Presidente Bongbong Marcos. But how will now Torre react to these developments, partner, considering before kay sikat-sikat ni siya, limag ka mga dagko sure, kay moingon gyud na he's a soldier, a good soldier, always follows the orders, no? But kanang ang atong atanganan ani is asa siya after. Kay he can be PNP but could also be given another major post, which could also be the reason for the relief. For the movement. Mo ni yung giingon nga nang lamano siya sa mga tao kagahapon. So, well, tanaw na to sad kung unsa gyoy rason kay lagi nindot ni siya nga development. Ang last man nato nga pakisaw ani ni Torre katumang gusto siya makigboxing kang kuan kang Davao City Mayor Basti Duterte. Champion siya by default. Champion nun siya kay wa tunga kontra. Champion by default. Mao na ang mga latest development dito, partner. Nga arita sa laing hisgutan kagahapon sa sumpay sa serye about aning flood control projects o baha serye, partner. Dunay usa ka district engineer, di ba, gahapon naghisgutan may tag nay masampulan o naa na gyud. So unsa man ni kanang timingan lang gyud ni or sacrificial lamb ni or unsa man gyud? Ambot lang kung unsa ni, basta ang status is arrested kining district engineer gikan sa 1st district sa Batangas City nga giila sa pangan nga Abelardo Calalo Jr. Kini kuno si Abelardo or Abe for short, mi attempt kuno ni ma-attempt og bribe kang Batangas City Representative Leandro Levesti Ligarda. 3.1 million. 3.1 million. Wa siya kabaw nga sinsiyuro ng 3.1 million aning bataa kay kuan man eh. Self-made billionaire man dahil niya. Naam din daghang kwarta kay founder man niya ng mga solar startup nga kanang negosyo ba nga iyan ang baligya gani ang rights to a foreign firm, I think. So kining mga kuan, kining naanay trade, nanay kuan, nanay intellectual property. I don't know, basta iyan ang gibaligya ang rights unya. Mag-iigo na lang siya magkuan og royalty unya napa ni siya 10% ownership sa shares of ABS-CBN. Oy, niya dayon tagaan na nimong 3.1 million na insulto sad siguro. Pero I think dili gyud lahi sad gyud. Lahi sad sig baruganan. And this kini si Kongresista Leviste, anak ni Senador Loren Legarda og ni Governor sa Batangas nga Antonio Leviste, former governor sa Batangas. 1993 na tao, so batanon pa ni, partner, mga 32 years old. And gihulagway ni siya nga as the youngest self-made billionaire in the Philippines. Tiaw mo na. At 32 billionaire na siya. Ambot lang ato aning susihon. Kaya punta kita sa salen ani. Pero ni dagan siya, he has been the congressman or representative sa Batangas 1st District since 2025. Bago pa din siya. First term pa niya nakadaog. So, mo ni siya, ang iya ding alma mater kay Yale University man di ay. So, mo ni ang background niya. Katoy mo giingon nga Solar Philippines. Siya founder sa Solar Philippines. And adto pa ning 2013 ha. So, murag more than 10 years na ni. Iyasad ng SP New Energy Corporation. Siya kuno mo pinakabata nga chairman sa kumpanya nga na-registered sa Philippine Stock Exchange. And then, he sold controlling stakes of that firm to Meralco for 34 billion in 2023. Wow, so in a matter of 10 years, 2013. Sa magpuyo lang ni siya. Diyan na siya magluya. So what is 3.1? Ikaw sad yun, abing, anong 3.1 naman sa imong ihatag. Pero, but I think it's not that. Not everyone can be bought. Can be bought. Tinuod, partner. So karon mawala gini. Si daghan na sad ang naningog. Ambot lang, kato imong giingon nga termino, sacrificial lamb. Mao na ba ni ang
ang i-offer nato sa altar. Pero akong tanaw murag dili kay he doesn't look like someone who would also play along to things like Politics. this, no? Kaning bata yun, no? Bata. Na-appeal gyud ni siya in 2003 as a gifted child. Kato ganing Wyeth commercial of mga tinuod gyud nga mga gifted child. Okay. Appeal siya. So, murag genius ni siguro siya, no? Niya, nagsugod man siya anak, kay nag-internship siya sa Meralco, katong nag-summer school sa Yale University. Yung internship, diha siya. Full-time man siya dito. No. Niya, kanang fascinated kay siya anang mga kumpanya ni Elon Musk kanang Tesla. Mo tuog ka ng Solar City, maong naghimo siya mga yun ana for Filipinos, no? Niya, karon na na siya, dayoy na pasar nga balaod, nga murag provide og assistance for all levels, basta ni eskwela ka, murag 1,000 a month. Niya, wala pa man ang iyang balaod, nagdagdagan pa man, yan na lang sang gisugdan sa iyang area. Using his own funds sa iyang foundation. And then it became successful. So, after 10 years mo to, nabaligya niyang stake to Meralco. Nibalik na siya sa Meralco as an intern sa una. Kakaroon niya nagibaligya. Aliton na mapila mo tanan. Ana siguro siya. But ang para nako, no, katong district engineer, kanang maybe he got so used to people nga musigang mata makakitag 1 million, 2 million, 3 million, but wa siya nag-background check. Naunsa da siya. Marig naratol lang siguro ni sa partner kay kuan ko no. So karon pas desidido jud ang kampo ni Representative Leviste nga pasakaan ni kaso kining district engineer. And I hope there will be more of this. Ambot lang sad kung do na pay mo attempt after this kay for sure wala na sad na magking-king na sila. Kana entrap gyud. So wala pa noon gisulti kung unsa ang kaso pero adto man ko no ni i-file sa provincial prosecutor so magpaabot ta sa update unya ani kung kanus agyon ma-file ang kaso. There was no consummated bribery apparently kay wala magyud na dawat pero there was an attempt to bribe. So tan-aw nato ni siya partner kung come into fruition ba ni. But this is not for a project ha. The 3.13 million is suborno para unta kanang hunungon sa kongresista ang pag-imbestigar. So ang kining iyang gihimo kay human nasakpan ni Congressman Leviste nga dunay ubay-ubay nga mga proyekto sa iyang distrito nga gitukod gamit ang substandard materials. So dakpan ni siya adto pa mang Birnes kay ni-offer siya katong 3 million kapin in exchange nga hunungon lang ang pag-imbestigar sa mga questionable nga infrastructure project. Well, as if makahunong ana si Representative Leviste in his capacity individually. Now that's something also to consider kay if there is an attempt to Leviste, could there be a similar offer to other congressmen? Could there be? Nya wala lang ni takom lang. Siya lang ang nagpainani? Mao ni partner nga naanay mga karon, doon na mga nakisawsaw or doon na mga komento about ani. Foremost of them si Senator Panfilo Lacson nga akong dungog aning Senator Panfilo Lacson, one of the kuan dili man kuno ni siya momalit yun partner. Nakadaog man kuno siya pagka senador because of his integrity kuno. So kani si Senator Panfilo Lacson kagahapon maingon siya nga ang kini kuno mga district engineers are reduced only to bagmen og legmen na kuno ni siya sa mga kontraktor og sa mga powerful and influential nga mga naa sa gobyerno. So mao lagi ni imong giingon kaganina nga basin tuod og dili siya lang dita mo tuog siya ra oy. Dili siya lang tinuod. Unya tan-aw pod og kinsa ni kani pod no, this is where investigative journalism comes in. Kinsa man ang mga who has a lot to lose in that district. Kinsa man ang mga substandard materials, kinsa man ang kontraktor kay kung imo nang subayon, chances are it will all boil down to maybe one or two ka mga kontraktor din ha sa maong dapit. And I don't think gikan ang kwarta sa DPWH district engineer yung ihatag yaw na lang. So posible kaayo and most likely gikan as kontraktor nga gihangyo siya nga ikaw lang. So, sometimes makaingon ko I wish nagkuyog ang kontraktor ug ang DPWH aron silang duha mo dakpan. Tinuod na partner. And then karon sa pagka sikop ani ni Kalalo, all the more siguro nga ma-embolden ning mga senador nato no nga palagman pa natong investigasyon and hopefully that will be the case partner kay tiaw mo na papung pa bagmen or legmen sila sa dagko. So
kani si Calalo is only a district engineer. I don't know if he's a big fish, but sugo sad na siya. gisugo sad na siya sa mga dagko. Ingon pa nila ang bag-o ko nung napuyawan to siya attorney mo to ni attempt siya atog August 22 kay pag August 28 misuroy man gud ni Congressman Leviste sa iyang distrito kuyog siya mga local officials ug mga engineer sa DPWH kay nag-inspection sa mga proyekto nga damage pagbag katong mga typhoons ba sa Nasugbu, Batangas, sa Lian, Tuy, Balayan, Calaka ug Lemery unya sus nasakpan man ni attorney nga daghan proyekto gitukod with substandard materials. So kusog lang yun siguro ang uwan mura man sa Mandawi, air pressure, water pressure, madugay maapil ng peer pressure ani. So niingon siya itong Domingo nga the workmanship was poor and that despite being constructed in recent years, meaning bag-o pa lang, ang projects ni deteriorate na. So, ano man, mabalik lang ta ani. Paspasa god. May gani ito ni deteriorate ka naging wa panahuman nagguba na kay water pressure o air pressure, di ba? May lagi pilara ang budget. Ang budget ra ba ani usahay mo kabat ng mga bilyon, milyon. So, kana na inasampulan partner and then I don't know how the Senate will react to this. Hopefully napay more investigation. In fact, nitingog na si Congressman Chel Diokno kay taga didto man sad na siya niingon siya nga taliwa ko no aning mga irregularidad kaulaw na ato ni unya imuhang uniform DPWH gi-entrap ka minus. Department of Pangungurakot kuno nang walang habas ang DPWH. Ang bag pag yun Crocs. I know it refers to the shoes, no? Pero how syempre 3.1 how kuan no I mean the paper bag ba Crocs ang gigamit nga paper bag. Okay. I know it refers to the shoes but kanang how okay the contrast. So mao na ingon si Diokno mahimo unta kuno ning warning for all the other corrupt officials nga ang mga tao nagtan-aw they will not tolerate it and will continue to fight to protect public funds from being stolen. So para nako kaning si Leviste for sure will kanang make waves, no? Especially sa politika attorney kay people are always on the lookout for fresh blood, young blood. Unya kaning ingon ani ang iyang gilupig ba murag naglingkod diha for 30 years. Mao ba? Politiko nga Eric Buhain. Unya for the first time kuno landslide victor na pilde to niya. Unya kana bang mga ingon ani people will start imagining na sad kani good material mauni mo na and then other interested camps will start also smear campaigns but to me kanang Pintag di siya mausab. This is something nga makaingon ko nga napagiday paglaom ang Pilipinas di ay. Naapa kay na pa may mga inaani sometimes wad anam tag paglaom. Naapa kay ni tumaw maning mga investigasyon. So naapa gyud ni tingog. So mo lagi nag-ilagi ingon, the Philippines is not poor, it's only plundered kuno. Tanawon sa nato pero dili ta magka lose og kuan hope kay we only have one country man kuno. So kini si Leviste kuan sa siya ambot unsa kay ang career trajectory ani gusto ba ka ambot kung ni decide ba siya nga mo foray into politics just because maybe because he really wants to serve his constituents or ambot lang unsa sagha ang iyahang mga personal nga motibo kung naaman pero this is a good development nga someone as young as him butang tag mga bright ug mga batan-on dita na mga traditional politician kapuya na mamausos sulbad atong bahana tag ko ana salida sayaw chismis fake news perception naman lagi kuno di madae. Well, I think is this also the new change nga brought about by more younger people participating in politics and the governance elections also. So kana nindot siya nga call nya mo na siya partner. Unsa pa may mga lain nato nga developments ana? Well, wala na kay laing development kay 854 naman. 854 na dayto wala gito. Paabot na lang tag update ani kay si Senator Lacson na suko gyud siya. Iyang teorya kuno he is proven true ay nang iyahang theory nga bagmen lagi ng mga district engineers and it would be interesting sa partner national man ni siya nga issue in Cebu
where Nabiya dire. may mga district engineers pero unsa man Not nadiri also unsa. district engineer na sa tay nabasahan. Ala. Nga nag-circulate. Katura ba mga pogo na baan ba to nimo naasad sa Cebu. Naasa na dire. Sus ay na lang ta. wala na kinalagay. pagtarong sad mo kanang ora bag ano lay kwenta. Pagbaton o kaikog. Kanang sa man kanang okay ra ta ana nga kung maka-flex ra ba lami kaayo nya. Mo kay problema ng flexing no to each his own man kanya-kanyang trip man tayo inyoham ng Facebook pero sometimes kanang people makalimot ba niya to me sige kag pangawat sige kag kumbinse si mo kaugling wa ko nangawat or ang uban moingon nga kawat sad ta kay kawat kay sila ana ba and then people start to think it's okay kay if everybody else is doing it why can't we mo ingon ana ba ayaw taon maikog taga usik-usik ta sa ato ang gieskwelahan nag-usik-usik ta sa kanang sa atong family kanang di biya kay ikaw rin mauwawan sa apil kung ikaw kung napa man kay uwaw no kay tuod man og maginana ka dili man siguro na kay uwaw ana but to me kanang okay ra uwaw ray mawa naagid koy kuan kanang sa tawagan na attorney kana bang di prinsipyo or whatever nga kana bang kung kani nga imong gibuhat mahibaw-an ni sa tanan imo pa ba nang buhaton okay kanang murag integrity check gani kay kung tan-aw nimo ako lang ning gibuhat kay di bitaw sila kay baw that's something else so ayo buhata kay madlook man ka if everything that you do you are not afraid nga maigo sa kahayag or mag go out into the world do it but if mahadlok gani ka there's something wrong so ayun na lang buhata kag nangitag bato ihapak sa imong ulo daghan na bagdagko nga projects diri partner na nagdagko nga projects nga ongoing og katong mga bag-o lang na human so pero mo kaingon gid ko attorney nga depende ra gid na nimo sa naa sa gobyerno kung unsa imong buhaton kay sometimes di gid malikayan nga kanang naagi people especially kanang contractors nga connected with DPWH or whatever sorry ha namtay mga friends sa DPWH nga mga tarong no but ang uban sad kanang mapugos na lagpirma kay gisugo sa boss i-check na mauna but remember gid ko before nga giingnan ko contractor I don't know maybe because he thought I was young he thought I was a girl ana ba ganingon siya dugay sad ninyong bidding oy daghan makay mugkuti dito sa DPWH diretso naman nya giunsa man nimo yan balik dito may naghagad nimo diri ginutom nimo ginagmay nya tingalo na nimo Jollibee ako mga sakop ay magkaon na so di gid makaingon gid ka attorney nga dili gid na imposible kay kana gud makita na to naa sa tao gyud partner no depende gud sa tao so but kung ikaw po remember pero magpakahilom lang ka wasad kay buhaton you are already part of the problem kay wa man kay gibuhat so bahala na lang si Will na lang ka diha ikaw na lang usa unsay tawag ana not taking a stand in times of mga inaana ko no is complicity you are part of the institutional corruption. Ang sala biya attorney dili lang biya ang pagbuhat, apil pud biya ang omission. Dili pagbuhat. Okay, nya dili na sad nato mapugnan. Omission. Ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa galang ko. Ang katuyuan sa Ginoo nga paghatag o pagbati sa tao aron mahigugma kini alang sa relasyon tali sa lalaki o babae. O kini matagan laman og katumanan diha sa kabinyoon. Ang sakramento sa kabinyoon gihimo sa Ginoo alang sa babae ug lalaki lang. Sa Genesis 2:24 nagingon, tungod nini ang lalaki mubiya siyang man ug mutipon siyang asawa ug mahiusa sila. Ang tao way katungod nga ipakita ang kubo niyang lawas-gawas ngadto lamang sa binuhat nga iyang ipakastan. Ingon man ang pagbaton ug anak gitagana lamang sa bana ug asawa nga nahiusa sa sakramento sa kabinyon diha sa simbahan. Kung doon ang may laing relasyon gawas nini
kana matawag na natong usa ka relasyon nga wa makapahimot sa Ginoo. Kay sa Colosas 3:5 ngadto sa 7 nang iyon, busa patya ninyo ang mga kahimo nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa pagpakihilawas kalawayan kaulan. Daotang kalibo o kakog kay ang kakog usa ka pagi sa pagsimba sa Diyos. Ang maghatod kanimo sa pagsulod sa usa ka wrong relationship mo ang pagka-wife, pagkontrolar sa lawas ng panginahanglan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag og giya kanato nining adlaw. Magampo kita sa samahan sa anak sa Santo. Lagi itong amahan, kami nag-aampong nga imo kami ipalayo nining matanga sa sala. Among tinguha nga kami magpuyo kinabuhi, nga makapahimot kanimo. Ngunta, kanunay kaming imong ubanan, aron mahilikay kami nining klasya sa sala. Aron dili kami mahagbong, paingon ngadto sa impyerno. Kining among gipangayo, pinagi sa imong bugtong anak si Jesus. Amen. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Sab, kang Archbishop Jose Palma, kang Nanay Diana Limchua, o kang Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Danista Bar, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, o Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, kaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,